Okay, so ngayon, since we know how to use yung input-output, we know what is data type, we know what is variables, and then the operators, we will proceed now sa tinatawag natin na conditional statement. Ito yung nagbibigay ng direction para sa isang program. So, ang conditional statement na gagamitin natin ay tinatawag natin siyang if-else statement. Yan. So, gagamitin natin yung if-else na yan para magkaroon ng direction yung mismong program natin. So, paano nga ba yung gagawin natin? So, first ay magde-declare ako ng variable na age dito. Then, after that, I will ask yung user natin to enter yung age. Enter your age. Yan. Tapos, and L. Okay? Then, magkakaroon tayo ng user input, which is yung age. After nun, eto na, gagamitin natin yung if-else condition natin. So, I will make it easy para mas mag-gets nyo kung paano yung program na if-else. So, at first, meron tayo ditong program na magtatanong na i-enter niya yung age niya. Ngayon, ang next na gagawin natin is we need to identify kung minor ba siya or kung um, old na ba siya or sabihin na natin accountable. So, ang magiging condition natin kapag 17 below, sabihin natin minor siya. Kapag naman 18 above, sabihin natin sa kanya na um, ano na siya, old, ganun. Yan na lang muna yung magiging identifier natin. So, para magawa natin yun yung rule. Sabihin natin if, then after ng if nyo, meron siyang open and closing parenthesis. Ito yung argument. If yung age ay less than, equal, less than kasi pababa, equal sa 17. So, ibig sabihin, ang part na ito is starting from 17 hanggang sabihin na natin 0. Ibig sabihin yan, minor siya. Okay? So, ang next na gagawin natin, magkakaroon tayo ng curly bracket. Okay? So, sa curly bracket natin, so opening and closing. Yan. Sa curly bracket natin, sa loob ng if natin, sasabihin natin sa kanya, cout, you are minor. Then, semicolon. After nun, meron tayong else. Ang else naman natin, kumbaga ito yung unang titingnan. Kapag naging false yan, mag-else tayo. Ito yung part na last resort ng mismong program natin. So sa else ay sabihin natin cout, you are old. Then semicolon. So i-run natin yung program. So okay, ngayon, enter your age. Ang age will be, sabihin na natin, 15. So you are minor. I-run natin siya ulit. Okay, so age, sabihin natin 30. O you are old. So, isakto naman natin siya. Sabihin natin 17. Okay, so minor as based sa ating condition. Sabihin naman natin 18. So, you are old. So, yan yung magiging condition ngayon natin, no, sa program. So, ganun lang siya yung if-else natin. Kumbaga, ginagamit natin para magkaroon ng direction yung mismong program natin. Okay?
Okay, so ngayon naman ang gagawin natin, ipapalitan natin siya. So, sabihin na natin, palitan natin yung variable natin sa score. Ito naman is score din, and then same thing dito is score. So, kumbaga ngayon, ang gagawin naman natin is mag-a-ask tayo na mag-enter siya ng score. Sabihin natin is score sa school. So, sabihin natin if score is greater than equal to 90, sabihin natin ay cout your grade is A and L. Okay? Tapos, eto naman guys, ang gagawin natin, tinatawag siyang nested if condition or nested condition. Ito yung magkakaroon ka ng if, else, ganon, yung mga ganon. So, meron tayong if, ang next niyan ay if, else, then kakopy natin yung condition na 'to, pero papalitan natin siya ng 80. Okay? Then, copy natin 'to, sabihin natin ay grade niya ay B naman, 'yan. Then, copy ko na lang ito kasi another if else na naman 'yan, pero gawin natin 70 na 'to. Ito naman ay C. Tapos last part will be yung else, then sasabihin natin sa kanya ay you failed. Yan. So, kung mapapansin niyo guys, kanina if else lang. Ngayon, nag-add lang ako ng if else. So, if else, if else, or, or sabihin natin na else if. Yan. Sorry, baligtad siya. Else if. Yan. So, nag-add lang ako ng else if dito. Kumbaga, for another condition lang. Ito yung tatandaan nyo pagdating sa condition. Kapag if, meron niyang argument. Kapag else if, meron niyang argument. Pero, kapag else na yung pinag-uusapan, wala po siyang argument. Wala siyang opening and closing parenthesis at saka walang laman yung loob. Okay, kumbaga, kapag last resort, last option, wala ka nang ilalagay kung hindi yung else lang at saka yung magiging output mo sa kanya. So, common problem sa mga new programmers, pati else, nilalagyan nila ng parenthesis, which is hindi dapat. Tingnan nyo, no? Iraran ko yung program. Okay, so nagra-run siya ngayon. So, lalagyan ko siya ng parenthesis. Iraran ko yung program. Sabi niya, expected primary expression, yung parenthesis nga, token. So, hindi po pwede na lalagyan mo ng parameter or argument yung mismong else mo. Bakit? Kasi siya na yung last resort. No? Siya na yung pinaka-last na condition. So, hindi mo na siya kailangan bigyan ng argument. Unless, else if yan. Tignan niyo yung else if, meron siyang argument. Meron siyang parenthesis at saka yung score is greater than equal to 70. Bakit? Kasi hindi naman sila yung last condition. And kung mapapansin nyo, ang counting kasi natin dito is starting from 90 hanggang sabihin na natin or 90 pataas. Okay? Andito naman ang counting natin 80 hanggang 79. Yan. Bakit 79 lang? Kasi eto na sorry, 80 hanggang 89 lang. Bakit 89? Kasi ito na yung 90 mo. So 80 hanggang 89 lang yung sakop niya. Dito naman, ang sakop niya ay 70 hanggang 79. So kumbaga, kung 91 ang score niya, A pa rin yan. Kung 98 ang score niya, A pa rin yan. Pero kapag nag-score siya ng
Sabihin mo na 85, nasa B na 'yan, kasi nasa loob na siya ng 80 hanggang 89 na bracket. 'Pag naman, 75 gano'n, nasa bracket na siya ng C. Bakit? Yung 75 nasa gitna po 'yan ng 70 and 79. Pero kapag nag-score siya, 'no, kapag ang score niya ay 69, ibig sabihin po failed na 'yon, pasok na siya sa else natin. So 69 below. So check natin siya. Lagay natin ngayon 69. So mapapansin niyo failed na po 'yan. So below 69 guys, magfi-fail po yung student natin. So let's say for example, lagay natin 20. So mapapansin niyo failed po 'yan. Okay, dito naman tayo sa pangalawang condition, or I mean second to the last. So sabihin natin 78, 'no? So under pa rin siya ng 70 to 79. So ilalagay natin ay 78. So C po 'yan. Okay, so same thing dito sa naka-output natin. Next, sa 80 naman, sa B, sabihin na natin 81 ang score ng student. So lalagay natin ngayon 81. So B yung output kasi nga under tayo ng B. Kapag 90 pataas naman yan, A po yung grade natin. So lagay natin ay 95. Pansin nyo, A po yan. So, ito yung sinasabi ko, kapag meron tayong conditional statement at alam natin gamitin yung if, else, meron patutunguhan po yung program natin. Meron siyang mapupuntahan based sa kung para saan yung mga condition or logic na ginagawa po natin. So basically, ito na yung starting of logic natin, no? Medyo pahirap ng pahirap kasi nga nagkakaroon ka na ng condition dito na part.